May napulot akong tunay na anak ng mayaman sa tambakan ng basura. Inutusan ako ng sistema na palakihin siya, na sermonan siya araw-araw, at api-apihin siya para matuto siyang maging matatag. Galit akong tumango at nag-isip, napakadali lang niyan. Inis na inis kaya ako sa mga bata. Pagkalipas ng 16 na taon, nagkasalubong kami ng pamilya niyang naghahanap sa kanya sa tapat ng gate ng paaralan. Nakatsinelas lang ako, habang may hawak na 2 pirasong sausage. Ang mga magulang naman niya, bumaba sa isang magarang kotse habang yakap-yakap ang 16 na regalo. Na pambawi para sa bawat taon niya mula noong 1 taon hanggang 16 na taong gulang. Tiningnan ako ng tatay niya mula ulo hanggang paa, sabay sabing, sa nakalipas na mga taon. Maraming salamat sa hirap at pag-aalaga mo sa kanya. Nakasandal naman ang huwad na anak sa tabi ng lalaki, at takot na tumingin sa kanyang ate na siyang tunay na anak. Huwag niyo po sana akong paalisin. Tiningnan lang sila ng tunay kong anak nang may pagtataka, at dumiretso agad patakbo sa akin. Bigla niyang inagaw ang sausage ko sabay sigaw, "Pa, kumakain ka na naman ito." Noong mapulot ko siya sa tabi ng basurahan. 1 buwan pa lang siya noon. Napakapayat at napakahina niya. Kahit ang iyak niya ay halos hindi marinig, parang kuting na malapit ng mamatay. Pero nang buhatin ko siya, bigla siyang tumahimik. Tinitigan niya ako gamit ang mabibilog niyang mga mata, bago biglang ngumiti ng napakatamis. Kumunat ang noo ko, at napasanggol, huwag mong isiping madadala mo ako sa ganyan. Inaalagaan lang kita para sa pera. Napailing na lang ang sistema sabay tanong, kung ganoon, bakit mo pinipisil ang pisngi niya? Mabilis kong binawi ang kamay ko. Buwisit, nadala nga ako sa kakyutan niya. Mabilis akong natauhan. At para panindigan ang pagiging malupit na magulang, binilhan ko siya ng pinakamurang gatas sa tindahan. Pero mukhang hindi niya nagustuhan ang lasa. Napakunot ang maliit niyang ilong, habang ang mga mata niya ay bakas ang lungkot. Napakaselan mo naman. Kung ayaw mong inumin, di huwag. Pero bigla siyang umungol ng mahina habang inaabot ang maliit niyang kamay para hawakan at alugin ang hintuturo ko. Maaga pa lang kinabukasan, tumanggap ako ng isa pang part-time na trabaho. At noong gabing iyon, bumili ako ng gatas na mas magugustuhan niya. Tama naman, di ba? Kapag hindi siya uminom ng masustansyang gatas, hindi siya lalaki agad. Paano ko naman siya may papalit sa pera kung hindi siya lalaki, at nang gabi ring iyon habang natutulog siya? Napakatahimik niya. Pabaling-belang ako sa higaan, at bawat 1 minuto ay pinapakiramdaman ko ang paghinga niya. Naghanap pa nga ako sa internet kung normal lang ba sa sanggol ang hindi umiiyak. Hanggang sa pang-anim kong pagsilip sa kanya, sa wakas ay nagising ko rin siya. Anong ginagawa mo riyan? Sinisiguro ko lang na hindi siya mamamatay, no? Nang lumaki na ang munting bata at umabot sa 3 taong gulang. Sa wakas ay maipapakita ko na rin ang tunay kong kasamaan. Simula sa araw na ito, sabi ko habang pinipisil ang mabilog at malambot niyang pisngi. At bamulong na parang demonyo, dapat matuto ka ng magtali ng sarili mong sapatos. Marahil dahil na rin sa magandang lahing nakuha niya. Napakatalino ng tunay na tagapagmana. Mabilis siyang natutong magtali ng sarili niyang sapatos. Matulog ng mag-isa, kumain ng mag-isa, at maging ang paglalaba ng sarili niyang medyas. Anong klaseng pagpapahirap naman iyan? Wala kang alam. Nagsisimula pa lang ang plano ko. Pagkatapos nito, tuturuan ko naman siyang maglampaso ng sahig, magluto, at gumawa ng mga mabibigat at maduruming trabaho. Gagawin ko siyang alipin ko. Mukhang tama ang direksyong iyan. Pero hindi ko akalaing napakabait at napakasunurin ng bata. Lahat ng iutos ko ay ginagawa niya agad. Pero bilang kanyang pinakamahigpit na ama, hindi ko hahayaang magkamali siya kahit kaunti. Kaya naman nang matapan niya ang tubig mula sa pinaglampasuhan, humalukip-kip ako, at galit na galit siyang sinigawan, napakalaki mong tanga. Sa hinaharap, tiyak na kamumuhian ka ng mga tunay mong magulang kapag nakita ka nilang ganyan. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata, at umiiyak siyang tumakbo papasok sa kwarto. Agad ko siyang sinundan, at idinikit ko ang aking tainga sa pinto para makinig. Habang tumatagal, unti-unting humihina ang kanyang pag-iyak sa loob. Nataranta ako. Naku, anong gagawin ko ngayon? Hindi kaya nahimatay na siya sa kaiiyak, pero hindi naman siguro ganoon kalala, di ba? Tama ka. Maghihintay pa ako ng 5 minuto. Ganyan nga, 4 na minuto. 3 minuto. 1 minuto. Bahala na. Papasok na nga lang ako para tingnan siya. Hindi ko pa man natatapos ang sinasabi ko.
ay tuluyan ko nang binuksan ng pinto at pumasok. Pagkapasok ko, nakita ko ang tunay na anak na nakadapa sa lamesa habang nagdodrawing. Agad ko siyang binuhat, at pinilit kong seryosohin ang mukha ko para magpaliwanag na nagbibiro lang ako kanina. Napaka-cute mo kaya hindi ka kailanman aayawan o ikakahiya ng mga magulang mo. Sabi niya, Papa, may dalawang tao sa drawing ko, isang malaki at isang maliit. Ayoko sa iba. Si Papa lang ang gusto ko. Natahimik ako. Papa, huwag kang umiyak. Sinong umiiyak? Hindi ako umiiyak. No. Kalaunan, na-realize ko na walang talab sa kanya ang pag-alitan siya. Sa halip, ako pa nga ang palaging naiiyak sa huli. Kaya naman, nag-iba ako ng diskarte. Bumili ako ng mga picture book para sa pag-aaral magbasa. At talagang tinuruan ko siya ng maigi. Ano na namang pakulo ito? Wala kang alam, gagamitin ko ang pag-aaral para pahirapan siya. Noong unang araw, tinuruan ko siya ng salitang ikaw, ako, at siya. Noong ikalawang araw naman, tinuruan ko siya ng pagmamahal at galit, pati na rin ng gusto at ayaw. Mahal ko, Papa, mahal ko si Papa. Sa ikatlong araw, nagamit na niya ito ng buong buo. Daldal siya ng daldal na parang maliit na sisiw. Habang hinahabol ako at sinasabing, mahal ko si Papa, mahal ko si Papa. Namumula ang mukha ko sa hiya habang galit kong ibinato ang libro. Buwisit, wala talagang talab. Bago siya magsimula sa elementarya, kailangan ko muna siyang irehistro para sa kanyang birth certificate. Doon ko lang na-realize na hindi ko pa pala siya nabibigyan ng pangalan. Palagi ko lang kasi siyang tinatawag na bulilit. Ito ang isang napakahalagang sandali. Kailangan mo siyang bigyan ng pangalan na hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Isang pangalan na magpapahirap sa kanya. Dito, iminumungkahi ko ang pangalang Jowdy. Ito yung uri ng pangalan na kinatatakutan at kinaiinisan ng lahat. Napaisip ako ng malalim at magdamag ko itong pinag-isipan. Kinaumagahan, buong kumpiyansa ko siyang ipinarehistro. At mayabang kong sinabi sa system, sinunod ko ang payo mo. Binigyan ko siya ng pangalang siguradong hindi niya magugustuhan. Sa wakas, natauhan ka na rin. Mula ngayon, Lucio na ang pangalan mo, ha? Palihim akong napatawa sa tagumpay ng plano ko. Hihihi, ayaw na ayaw ng munting paslit sa mga araw na may ulan. Kaya naman Zio ang ipinangalan ko sa kanya. Siguradong may inis siya ng husto nito. Salamat po, Papa, dahil pinayagan ninyo akong gamitin ang apelyido ninyo. Teka, parang may mali. Pagkapasok niya sa elementarya, pinilit ko siyang mag-aral ng mabuti. Napakabait at masunurin ni Lucio. Nagsimula siyang maging mas seryoso at tahimik. Hindi na niya isinisigaw araw-araw na mahal niya ako. Pagka-uwi pa lang niya, gumagawa na agad siya ng gawaing bahay at ng kanyang takdang aralin. Inaayos pa nga niya ang aking higaan bago matulog. Tingnan mo, halatay lumalayo na ang loob namin sa isa't isa, di ba? Ibig sabihin, maayos ang takbo ng malupit na plano sa pagpapalaki ng anak ko. Pero hindi ko pa rin maiwasang sumilip ng patago sa kwarto niya. Para lang tingnan kung ayos lang ba siya. Kinabukasan pagkatapos ng klase, lumapit siya sa akin bitbit ang 2 hotdog na binili niya. Saan mo nakuha ang pera? Hindi ba't palihim ninyong inilagay ito sa bag ko, Papa? Hindi ko sinasadyang mailagay yun doon. Kung gunpo, hindi nyo rin ba sinasadya noong kamakalawa, noong nakaraang linggo rin, at noong nakaraang buwan pa? Isa pa, basura lang sa katawan ang mga pagkain na yan. Sinong nagsabing kainin mo yan? Habang nakatitig siya sa akin ng may pag-asa, mabilis kong nilamon at inubos ang mga hotdog sa ilang subo lang. Pagkalipas ng 2 oras nang makauwi kami sa bahay, may dala-dala akong plato ng mga hotdog na ako mismo ang nagluto. At pumasok sa kwarto niya. Oh, nakikita mo ba to? Ito ang totoong masustansya. Hindi nagsalita si Lucio. Pero kuminang ang kanyang mga mata sa tuwa. At inubos niya ang mga hotdog nang walang natira. Ano bang alam mo rito? Pinatitikim ko lang sa kanya kung may lason. No. Umalis ako sa kwarto nang may ngiti sa aking labi at lubos na nasisiyahan. Napakatalino ni Lucio. Halos palagi siyang nakakakuha ng perpektong marka sa mga pagsusulit. Sa wakas, noong huling pagsusulit niya sa ikatlong baitang, nakakuha lang siya ng 78 puntos sa asignaturang Ingles. Bakit ba napakawalang ingat mo? Bakit mo pa hinayaang mawala ang 2 puntos na yun? Patawad po, Papa. Mag-iingat na po ako sa susunod. Yumuko si Lucio at humingi ng paumanhin. At tahimik na pumasok sa loob. Ay, maganda ang isang to. Bago mo pa man matapos ang sasabihin mo, nakatitig na ako sa likod ni Lucio.
habang tahimik na pumapatak ang aking mga luha. Diyos ko, ano ba ang nagawa ko? Wala ka naman talagang ginawa. Pagkalipas ng ilang minuto, si Lu Ziyu, na pumunta sa kusina para magluto, ay nakita akong nakayuko sa sulok habang umiiyak. Agad akong tumayo at pinunasan ang aking mukha. Papa, umiiyak ka na naman ba? Hindi ako umiiyak. Napuwing lang ako sa usok ng kusina. Papa, makakakuha na po ako ng perpektong marka sa susunod. Ano namang alam mo? Alam ko pong mahal na mahal ako ni Papa. Habang medyo naninigas ang katawan, lihim ko siyang inakbayan sa balikat. Hindi ba't dapat ay dinidisiplina mo siya? Tumahimik ka. Taktika ito. Nagpapanggap akong mahina para maisahan ko siya. Kapag nakuha ko na ang tiwala niya, saka ko siya lubos na sasaktan. Pero lumipas ang mahabang panahon, at hindi ko kailanman nakuha ang pagkakataong iyon. Sa halip, ang bumungad sa akin ay si Lu Ziyu na umiiyak habang pauwi sa bahay. Matagal na panahon na. Napakatagal na simula noong huli kong makitang umiyak si Lu Ziyu. Pagka-uwi pa lang niya ay agad na siyang sumubsob sa mesa. Xiaoyu, anong nangyari? Sabihin mo kay Papa, may nang-api ba sa iyo? Gulong-gulo ang isip ko habang pabalik-balik na naglalakad. Matapos ang paulit-ulit kong pag-alo sa kanya, saka lang niya inilabas ang kanyang saloobin habang umiiyak. Sabi nila, hindi ko raw tunay na ama si Papa. Yun lang ba? Nakahinga ako ng maluwag. Oo nga, pinulot lang kita noon sa tabi ng basurahan. Natigilan si Lu Ziyu. Talaga po, oo naman. Kalmado at casual ko lang itong sinabi. Madalas ko naman talagang sinasabi sa kanya ang bagay na iyon. Pinulot lang siya sa basurahan. Pero hindi niya akalaing totoo pala yun. Napanguso siya at parang may iyak na naman. Ano naman ngayon, na-overload ang utak ni Lu Ziyu. Napatigil siya sa pag-iyak. Mabuti ba ako sa iyo? Opo. At hindi ba't ako ang nagpalaki sa iyo ng maraming taon? Opo. Ang hindi kita tunay na anak. May mababago ba sa lagay natin ngayon? Matagal na nag-isip ng mabuti si Lu Ziyu. Wala naman. Oh, di ba? Iyon naman pala. Mahirap sanang sagutin ang tanong na ito, na pwedeng magdulot ng matinding sakit sa puso sa isang tunay na anak. Hayaan mo na, may sarili akong diskarte. Kinabukasan, pumasok sa paaralan si Lu Ziyu. Ang nakakainis niyang mga kaklaseng lalaki, ay muling tinukso siyang pulot lang sa basurahan. Pero sumagot ang bata, ano naman ngayon? Liu Xiaohao, ang dumi-dumi ng damit mo. Hindi ka man lang tinuturuan ng mga magulang mo na maglaba. Siguradong hindi ka nila mahal. Joe Dabao, palagi ka nalang bagsak sa klase. Hindi ka man lang pinapakialaman ng mga magulang mo. Siguradong wala na silang pag-asa sa iyo. At ikaw naman, Song Yaozu, araw-araw kang kumakain ng junk food. Hindi ka man lang pinagbabawalan ng mga magulang mo. Siguradong hindi sila nag-aalala sa kalusugan mo. Nagkatinginan ng tatlong bata dahil sa pagkabigla. Pulang-pula ang kanilang mga mukha sa inis habang sumasagot, basta, pulot ka lang naman. Ano naman ngayon, mahal ako ng tatay ko, bakit naman ako matatakot? Ang buhay namin ni Lu Ziyu ay patuloy na lumipas araw-araw ng ganoon. Dahil sa kanyang matataas na marka, nakapasok siya sa pinakamagandang middle school sa lungsod, hanggang high school. Tuwang-tuwa ako, habang inililipat siya sa isang bahay na malapit sa kanyang paaralan. Nang malaman ni Lu Ziyu na napakamahal ng upa doon, nagboluntaryo siyang mag-part-time bilang tutor. Pero nag-alala ako agad at sinabing, hindi pwede. Bakit naman po hindi pwede? Maaapektuhan ang pag-aaral mo kapag nag-part-time ka. Kapag hindi ka nakapasok sa magandang universidad, hindi ka makakahanap ng trabaho para buhayin ako. May punto ka doon. Nakahinga ako ng maluwag. Pero natatakot din ako na baka seryosohin niya talaga yun. At huminto sa pag-aaral para magtrabaho at buhayin ako. Kaya pa naman kitang tustusan ng ilang taon pa. Walang problema. Pangmatagalang investment ang tawag dito. Ngumiti si Lu Ziyu. Salamat po, Papa. Inilabas ko ang bagong backpack at inihagis sa kanya. Heto napulot ko lang yan sa daan. Papa, pwede ko pa naman pong gamitin yung lumang backpack ko. Sinabi ng gamitin mo na lang. Huwag ka ng maraming daldal. Ngiting-ngiti na tinanggap ni Lu Ziyu ang backpack. Bago pumasok sa eskwela, sumungaw muna siya at nagsabi, Papa, gusto ko pong kumain ng hotdog. Sige na, alam ko na. Noong gabi ring iyon, maaga akong naghintay sa may gate ng paaralan dala ang mga hotdog. Para sunduin siya pagkatapos ng klase niya. Isang mukhang napakamahaling luxury car ang pumarada sa harap ng gate ng paaralan.
Sa ilalim ng nagugulat at naiinggit na tingin ng mga magulang. 4 na tao ang bumaba roon. Ang mag-asawang namunguna sa kanila ay halatang alagang-alaga ang sarili. Napakagara ng kanilang bihis at punong-puno ng mamahaling alahas. Ang dalawa pa naman ay mukhang magkapatid na lalaki at babae. Nakahawak ang babae sa dulo ng damit ng kanyang kuya. Bakas ang labis na kaba sa kanyang mukha, habang ang kuya naman ay diring-diring tumingin sa paligid. Na tila ba diring-diri na, makasama sa isang lugar ang mga katulad namin. Biglang gumana ang sistemang matagal nang nanahimik. Dumating na ang pamilya Shu para sunduin ang tunay nilang anak. Natigilan ako sa aking kinatatayuan. Sinabi na sa akin ng sistema noon, kapag 16 na taong gulang na si Lu Ziyu, darating ang mga tunay niyang magulang para kunin siya. Pero hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito ng ganoon kabilis. Kusang gumalaw ang aking mga paa para lumapit, pero napatingin ako sa sarili kong anyo. Nakatsinelas lang ako, nakasuot ng t-shirt na nagkakahalaga lang ng 30 piso. Gulo-gulo ang aking buhok, at may hawak na 2 hotdog sa aking kamay. Napakalaking kaibahan ko sa marangyang pamilya ni Lu Ziyu. Napakagatlabi na lang ako, hindi ako kumilos. Pagkalipas ng 2 minuto, uwian na sa high school. Nakita ko si Lu Ziyu na nakatayo sa kabilang panig. Naka-high ponytail siya na mukhang malinis at maayos. Nakatupi ng kaunti ang manggas ng kanyang uniforme, na nagpapakita ng kanyang matipunong braso. Parang may masayang balita siyang gustong ibahagi sa akin. Dahil nagniningning ang kanyang mga mata, at sabik na sabik siyang lumingon sa paligid. Alam niyang darating ako para sunduin siya pagkatapos ng klase. Pero hindi ko mapigil ang mapaurong sa karamihan, at magtago sa likod ng mga tao. Bago pa man ako mahanap ni Lu Ziyu, natagpuan na siya agad ng pamilya Shu. Mukhang inimbestigahan na nila si Lu Ziyu noon pa, kaya alam na nila ang kanyang mukha. Unang lumapit si Madam Shu. Habang lumuluha ang mga mata at mahina siyang tinawag nito, "Ikaw ba yan?" "Pasensya na po, tita. Nagkakamali po kayo ng kinakausap." Sumunod naman agad si Ginoong Shu, habang tinitingnan si Lu Ziyu mula ulo hanggang paa, at nagpaliwanag, "Ako si Shu Jiming mula sa Shu Group. Ang pangalan mo ay Shu Anen. Ikaw ang tunay naming anak. Nandito kami ngayon para sunduin ka at iuwi." Napatingin sa kanila ang mga tao sa paligid. Huminga ng malalim si Lu Ziyu, at naiilang na umatras ng bahagya. "Ano po ito? Prank show ba ito sa kalsada? Kailangan ko pa pong umuwi para paglutuan ng tatay ko. Pwede po bang iba na lang ang kausapin ninyo?" Napasinghap si Madam Shu. Na tila ba may narinig siyang napakatinding bagay. "Nagluluto ka pa sa bahay ninyo, anak ko. Ano bang klaseng hirap ang pinagdaanan mo?" Si Lu Ziyu na pilit nagpapakabait kanina, ay biglang sumimangot nang marinig iyon. Bago pa man siya makapagsalita dahil sa inis, lumapit ang isang babaeng mukhang maliit na prinsesa, habang pinupunasan ang kanyang mga luha, at humihikbing yumukod kay Lu Ziyu. "Patawad, sa loob ng maraming taon, ako ang umagaw sa pwesto mo, pero pinalaki at pinalayaw ako ni na mama at papa sa loob ng maraming taon. Ayoko ko silang iwan. Pwede bang huwag mo naman akong palayasin? Basta huwag mo lang akong paalisin. Ako na lang ang magiging katulong mo. Ikaw si Ziyu, ang tunay na anak ng pamilya Shu na nawawala ng 16 na taon. Masyadong minadali ang unang pagkikita ninyo. Kahit anong sabihin natin, hindi naman dapat sa harap ng gate ng paaralan, sa isang mataong lugar kung saan maraming tao ang dumadaan, at hinayaan pa talaga nilang ang huwad na anak ay magpaawa habang humihingi ng tawad sa harap ng maraming tao. Hindi ba talaga nila naisip ang kapakanan ni Lu Ziyu? Napansin ng system na gigil na akong makialam, kaya nagbabala ito na huwag pumunta roon. Hintayin mo lang siyang makauwi at makakatanggap ka na ng pera. Napakuyom ako ng kamao habang nagtitimpi ng galit, nang biglang marinig ko ang isa pang boses na sumigaw, "Mingzu, hindi mo kailangang magpakababa ng ganyan." May pag-aalalang inakbayan ng lalaki si Shu Mingzu sa balikat, at hamarang sa dinadaanan ni Lu Ziyu. "Ganyan mo ba tratuhin ang pamilya mo?" Tingin ko, gusto niyang tingnan ng mababa si Lu Ziyu mula sa kanyang kinatatayuan. Kaso dahil napakalusog ni Lu Ziyu sa mga lumipas na taon, kasing tangkad niya na ang lalaking ito. Kaya sa tindig na lang idinaan ng lalaki para subukang talunin si Lu Ziyu sa presensya. "Ilang taon kang hinanap ni na mama at papa. May konsensya ka ba o sadyang wala kang modo?" Umiiyak na ngang humihingi ng tawad sa iyo si Mingzu. Pero wala ka man lang reaksyon. Wala ka ba talagang puso? Hindi na nakapagpigil pa si Lu Ziyu.
Huminga siya ng malalim, at sumigaw sa direksyon ng guardhouse. Kuya guard, may nambabastos sa akin. Mabait si Luzio, at napakahusay makisama. Kaya naman maging mga guro, kaklase, o pati ang mga tindera sa kantina. At maging ang mga security guard ay gustong-gusto siya. Kaya sa isang tawag pa lang niya, mabilis na sumugod ang mga guard na kanina pa nanonood habang dala-dala ang kanilang mga panulat na bakal. Umatras kayo, umatras kayo, umatras kayo. Ang pamilya Shu na sanay sa marangyang buhay, ay kailanman hindi pa nakaranas na tratuhin ng ganoon. Habang pautol-utol silang nagpapaliwanag, ay paurong din silang umaatres. Sinamantala naman ni Luzio ang gulo para iwasan sila. Mabilis niyang hinanap ang aking kinaroroonan sa gitna ng maraming tao. Hanggang sa nahanap niya kung nasaan ako. Parang isang masiglang ibon. Napatalon-talon siyang tumakbo papalapit sa akin. Nang makita niya ang sausage na hawak ko, napangiwi siya na parang may masakit sa kanya. Sinasabi mo riyan, gawa ko kaya to. Painangkit ni Luzio ang kanyang mga mata, at tinitigang mabuti ang sausage. Bakas sa mukha niya ang kasiguraduhang binili ko lang ito sa labas. Kapag nagprito ka ng sausage, laging may sunog na bahagi. Hinaan mo naman ang boses mo, hindi naman to ipinagmamalaki. Junk food man to, dinalhan pa rin naman kita ng isa. Salamat, Papa. Pero hinawakan ko ang kanyang kamay. At mabilis kaming naglakad pa uwi nang hindi man lang lumingon. Hindi ako nang ahas na lumingon. Dahil pakiramdam ko kapag lumingon ako, ay agad kaming hahabulin at maabyutan ng pamilya Shu. Habang naglalakad, tinanong ko siya kung kumusta ang araw niya. Napakasaya ng araw ko ngayon. May parent-teacher meeting para sa katapusan ng klase. At may sorpresa ako sa iyo. Huminto muna siya, at mukhang medyo nag-alangan. Pero nung uwian na, may nakasalubong akong pamilya ng mga siraulo sa labas ng gate ng paaralan. Pinipilit talaga nilang Shuanan daw ang pangalan ko. Narinig ko naman na ang tungkol sa Shu Group. Pero paano naman ako magiging anak na babae nila? Biglang sumikip ang dibdib ko. Sinubukan ko siyang tanungin, paano kung? Totoo nga, biglang huminto sa paglalakad si Luzio. Habang kabado at nag-aalala ko siyang pinagmamasdan. Seryoso siyang sumagot, kung pamilya ko talaga sila. Siguradong ipapadala ko sila sa pinakamagaling na mental hospital para maipagamot. Napatawa naman ako sa sinabi niya. Pagkalipas ng sandali, hindi ko pa rin napigil ang magtanong. Pero, napakayaman nila. Seryosong tumango si Luzio. Oo nga naman, ipapagamot ko sila. At ibibigay ko na lang ang pera sa mga taong mas nangangailangan. Sa lagay ng utak nila, tingin mo ba alam nila kung paano gastusin ng tama yon? Mabuti pang iba na lang ang gumastos para sa kanila. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Anak, napakahusay talaga ng pag-iisip mo. Napangiti ng bahagya si Luzio. Mabuti po kasi ang turo ni Papa sa akin. Nagpatuloy kami sa pag-uusap ng ganoon. Pauwi sa bahay na punong-puno ng tawanan at kwentuhan. Pero kaluluto ko pa lang ng hapunan. Biglang may kumatok sa pinto, mga hindi inaasahang bisita. Kahit hindi ko hulaan, alam kong ang pamilya Shu na ang nandoon. Alam kong darating at darating din ang araw na ito. Tatayo pa lang sana ako. Pero nauna nang tumayo si Luzio. Kalmado siyang nagsalita, Papa, ako na po ang magbubukas ng pinto. Nakatayo sa labas ang 4 na miyembro ng pamilya Shu. Sa takot na baka isara niya ang pinto, mabilis na inilabas ni Ginang Shu ang sertipiko ng kapanganakan nito. At habang umiiyak ay hinawakan ang kamay niya. An-an, sandali lang, hindi pagkakaunawaan lang ang nangyari kanina. Ako talaga ang tunay mong ina. Lumingon sa akin si Luzio. Iniwas ko ang tingin ko sabay sabing, kung ganoon, pumasok muna kayo para makapag-usap. Yumuko si Luzio, at tumabi para paraanin sila. Matapos ang nangyaring gulo kanina, naging medyo mailap ang pakikitungo ng 4, pero kahit papaano ay mas maayos na ito kumpara kanina. Siya ang kuya mo, si Shu Lingtian. Mas matanda siya sa iyo ng 3 taon. Ipinakilala ni Ginang Shu ang pamilya niya, ito naman si Shu Mingzhou, na ipinanganak 1 oras pagkatapos mo. Noon, nanganak kami ng yaya sa iisang ospital. Palihim niyang pinagpalit ang mga sanggol. At pagkatapos ay itinapon kanya. Kamakailan lang. Saka lang namin nalaman na hindi ko pala tunay na anak si Zuzu. Kaya agad naming ginamit ang lahat ng koneksyon namin para mag-imbestiga. At kahapon lang talaga kami nakakuha ng balita tungkol sa iyo. Hindi akalain ni Mama na ganitong uri pala ng buhay ang dinaranas mo. Tiningnan ni Ginang Shu ang dekorasyon sa loob ng bahay. At sa likod ng kanyang pag-iyak ay bakas ang hindi maitagong pandidiri.
Paano naman matitirahan ang ganitong klaseng lugar? Lumamig ang mukha ni Lu Ziyu. Bakit naman hindi? Sa puso ni Lu Ziyu, ang tahanang ito ay unti-unti nilang binuo at inayos ng tatay niya. Tuwing tag-init, magkasama silang nauupo sa harap ng segunda manong aircon habang kumakain ng pakwan at nagpapalamig. At tuwing taglamig naman, hawak-hawak nila ang hot water bag at magkasamang nagsisiksikan sa lumang sofa para manood ng telebisyon. Ziyu, ano yang tono ng pananalita mo? Nawalan na ng pasensya si Xu Jiming, lalo na't si Lu Ziyu ay dalawang magkasunod na beses nang naging bastos sa kanya bilang ama. Walang paggalang sa nakatatanda at walang modo. Hindi man lang kakitaan ng tatak ng pamilyang Xu. Agad siyang napahampas sa lamesa at nakakunot ang noong sinabi, Lu Ziyu, huwag ka ng maraming daldal. Sasama ka sa amin pabalik ngayon din. Agad namang hinimas ni Xu Mingzu ang likod ni Xu Jiming. Papa, huwag na po kayong magalit. Dapat po nating bigyan ng kaunting oras si ate para makapag-impake ng kanyang mga gamit. HMP, ano naman ang mayroon sa basurahang ito na dapat pang dalhin? Tumingin muli si Xu Mingzu kay Lu Ziyu. At sa malambing na tinig ay sinabi, humingi ka na kasi ng tawad kay Papa. May sakit sa puso si Papa, kaya huwag mo na siyang galitin. Sa totoo lang, gustong-gusto ka na ni na Mama at Papa na makauwi. Naghanda kami ng napakaraming regalo para sa iyo. Mga mamahaling alahas, at mga designer gown, na personal ko talagang pinili para sa iyo. Sumingit naman si Xu Lingtian na nakatayo sa tabi. Sina Mama, Papa, at si Mingzu ay nagpakahirap na maghanda ng 16 na regalo para sa kaarawan mo. Pero kung titingnan ngayon, mukhang nasayang lang ang lahat ng pagsisikap nila. Naupo sa tabi si Lu Ziyu, at nang marinig iyon ay napangisi ng may panghahamak. Mukhang napakasaya naman ng pamilya ninyo. Nagkakasundo kayo. Parang hindi nyo naman kailangan ng presensya ko rito, di ba? Maayos ang buhay namin ng tatay ko. Kaya huwag na kayong mag-alala para sa amin. Umalis na kayo. Hindi ikaw ang magdedesisyon sa bagay na ito. Dahil dugot laman ka ng pamilya Xu. Hindi ka na namin hahayaang manatili sa labas. Kaya ng pamilya Xu na tustusan si Mingzu. At kaya ka rin naming tustusan. Kung para naman sa tumayong ama mo. Sa wakas, tinapunan din nila ako ng tingin na tila ba isang limos. May halong pagbabanta ang tono ni Xu Jiming. Nang sabihin niyang hindi naman nila ako lalamangan. Kumuha si Ginang Xu ng isang card mula sa kanyang bag. Inilapag ito sa mesa, at dahan-daang itinulak palapit sa akin. Ito ang kabayaran para sa iyo. May 10 milyon sa loob niyan. Maraming salamat sa pagpapalaki sa kanya. Walang bakas ng pasasalamat sa kanyang mga mata, kundi tila isang formal na transaksyon lamang. At may halong kaunting paghamak. Halatang halata ko, na hindi siya nasisiyahan kay Lu Ziyu na pinalaki ko. Mas gusto niya ang tulad ni Xu Mingzu na mabait at masunurin. At mahilig maglamang para magustuhan ng iba. Pero para sa aking sarili, si Ziyu ko ang pinakamabait na bata sa buong mundo. Napakuyom ako ng aking kamao. At nang handa na akong sumabog sa galit, biglang tumunog ang boses ng system. Host, huwag ka nang magpakatanga. Sila ang tunay niyang mga magulang. At saka, pinalaki mo siya ng 16 na taon. Hindi ba't para lang sa araw na ito? Kapag nakauwi na ang totoong anak, bibigyan ka pa ng system ng isa pang malaking halaga ng pera. Hindi ba ito naman talaga ang gusto mo noong una pa lang? Napagit-labi ako. Ito nga ang gusto ko noong simula. Pero sa paglipas ng maraming taon, naging bahagi na ng aking buhay si Lu Ziyu. Hindi ko na siya kayang pakawalan. Kung paanong hindi ko kayang isuko ang aking buhay. Nang mag-angat ako ng tingin, nagkatagpo ang aming mga mata ni Lu Ziyu. Tahimik siyang nakatitig sa akin, naghihintay ng aking sagot. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na hiyas, na may nakakubling lakas sa kabila ng katahimikan. Iyon ang bunga ng aking 16 na taong pagpupursigi at pag-aaruga. Ang kanyang pagkatao na dahan-daang hinubog ng 16 na taong pagmamahal. Ayaw ko siyang pakawalan. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, ibinuka ko ang aking bibig. Ngunit muling nagpaalala ang system sa host. Inisip mo ba ang sitwasyon sa pananaw ng anak mo? Marahil dahil mayaman at malaki ang pamilyang iyon. Kapag umuwi siya sa kanila, makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Pero kung sasama siya sa iyo, sa maliit na paupahang bahay lang siya titira, magpapasuot ng mga mumurahing damit, at kailangan pa niyang magluto at maglinis para sa iyo. Bata pa lang siya pero pinapasan na niya ang napakabigat na pasanin.
Pero kung babalik siya sa pamilya Shu, hindi lamang siya hindi mag-aalala tungkol sa pambayad ng renta o kawalan ng pera para sa kanyang mga hilig, kundi marami pa ang magsisilbi sa kanya doon. Talaga bang dahil lang sa sarili mong pagiging makasarili, hahayaan mo siyang maghirap at magtiis kasama ka? Natigilan ako. May punto ang bawat salitang sinabi ng system. Pero sa tuwing nakikita ko si Ziyu, malinaw na nagbabalik sa aking isip ang bawat sandali ng nakaraang 16 na taon. Hindi ko mapigil ang sumagot sa aking isipan. Pero hindi naman sila mabuti kay Ziyu. Ngayong araw pa lang sila unang nagkita. Pero ang buong pamilya, abala na agad sa pagpapakita ng kapangyarihan sa isang 16 na taong gulang na batang babae. Gusto kong umuwi si Ziyu para guminhawa ang buhay niya. Hindi para lumipat lang ng ibang lugar at patuloy na maghirap. Sinubukan kong kumbinsihin ang aking sarili. Kung hahayaan si Ziyu na pumili, tiyak na mas pipiliin niyang mamuhay kasama ko. 16 na taong gulang pa lamang siya ngayon. Paano niya maiintindihan ang kahalagahan ng pera at kapangyarihan? Pero matanda ka na. Dapat alam mo na ito ay bahagi ng kailangan niyang pagdaanan. Siya ang tunay na anak ng mayamang pamilya. Kailangan niyang dumaan sa mga pagsubok at patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga gawa para makuha ang pagmamahal ng lahat. Pagkatapos ng mga hirap na ito, panghabang buhay na kaligayahan ang naghihintay sa kanya. Ano ang gusto mo? Pangmatagalang hirap o panandaliang sakit lang? Natahimik ako. Wala akong mahanap na dahilan para kontrahin ang system. Ang pagdepende niya sa akin ay dahil sa loob ng 16 na taon. Ako lang ang tanging pamilya na maaari niyang sandalan. Napakaliit lang talaga ng mga bagay na naibigay ko sa kanya. At napakasama pa ng traito sa kanya ng mga tao sa pamilya Shu. Siguro dahil hindi pa nila talaga kilala si Ziyu. Kapag nakasama na nila siya ng matagal, siguradong matutulad din sila sa akin, na mag-iisip na si Ziyu ang pinakamabait na babae sa buong mundo. Habang nakatitig sa akin si Ziyu, dahan-dahan kong iniabot ang kamay ko para kunin ang bank card na iyon. Mukhang nasiyahan si Ginang Shu sa pagsunod ko. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ziyu. Na tila ba sinasabing, kita mo, pinamigay ka na niya. Wala ka ng ibang matatakbuhan. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag kay Ziyu. Kaya nanatili na lamang akong nakayuko. Pero gaya ng sinabi ko, napakabait at napakaunawain na bata ni Ziyu. Wala siyang tinanong kahit isa, pero nahulaan na niya agad ang naging desisyon ko. Tahimik siyang tumayo, pumasok sa kwarto, at inayos ang kanyang mga gamit. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas siya habang pasan ang bagong bailang backpack. Halos wala nga siyang dinalang kahit ano. Nang makita siyang ganoon kabilis kumilos at kasunurin, gaman ng kaunti ang mukha ng mag-asawang Shu. Hinawakan ni Ginang Shu ang kamay ni Ziyu at sinabing, "Tara na." Parang hindi inaasahan ni Shu Mingzu na ganoon kadaling sasama si Ziyu pauwi. "Ate, mabuti naman at nagawa mo ng kalimutan ang nakaraan." Sinulyapan niya ako, at nagkunwaring nagtatanong ng walang mali siya. "Pero, inalagaan ka ni Tito ng 16 na taon. Hindi ka man lang ba magpapalam sa kanya?" Hindi sumagot si Ziyu. Pero bigla akong nakaramdam ng pagsisisi. Muling bumuhos ang mga alaala sa isip ko, na naging dahilan upang kusa kong may hakbang ang aking mga paa. Sumigaw ang sistema sa loob ng utak ko. "Huwag kang pumunta riyan. Hayaan mo na siyang umuwi. Kahit na gusto mo siyang manatili, may kakayahan ka ba? Isang galaw lang ng daliri ng pamilya Shu ay mamamatay ka ng kalunos-lunos. Hindi ito tama." Sumigaw rin ako bilang tugon sa aking isip. Sa totoo lang, tingin ko naman ay dapat talaga siyang bumalik doon. At hindi ko rin naman pwedeng pangunahan ang desisyon niya. Pero hindi ko pa siya natatanong tungkol dito. Paano ba talaga siya magpapasya? Mahigpit kong hinawakan ang pulso ni Ziyu habang itinataas ang bank card na iyon, at kinakabahan kong tinitigan ang kanyang mga mata. "Ziyu, hindi pa kita natatanong. Gusto mo ba talagang umalis? Kung ayaw mo, hindi kailangan ni Papa ang kahit ano. Kahit paaidmanda ako ng pamilyang Shu sa korte, wala akong pakialam." Alam kong hinding-hindi gustong umalis ni Ziyu. Siya, dahil bakas sa kanyang mga mata na ayaw niyang maiwan ako. Pero sa gitna ng nag-aalalang tingin ng lahat, ibinalik ni Ziyu ang bank card at isiningit ito sa aking palad. Umiling siya. "Uncle Lu, kulang po ba ang pera?" Natigilan ako. Tumingin sa akin si Ziyu, habang hindi binabawi ang kamay niyang hawak ko. Muli lang niyang tinanong, "Kulang po ba ang pera?" Tumingin siya kay Madam Shu.
Mama, naging napakabuti po talaga sa akin ni Uncle Lu sa nakalipas na mga taon. Agad na nakuha ni Madam Shu ang ibig niyang sabihin. Ngumiti siya at naglabas ng isa pang card sabay abot sa akin. Pasensya na, hindi ko ito napag-isipang mabuti. May 5 milyong piso pa rito. Kunin mo na. Hindi ako nakapagsalita, pero unti-unting lumamig ang puso ko. Sa bagay, kanina lang, mabilis kong tinanggap ang pera para paalisin siya. Tapos ngayon ay nag-iinarte ako ng ganito. Bukod sa pag-iisip na kulang ang pera, ano pa nga ba ang iisipin nila? Nang makitang hindi ako sumasagot, isiningit din ni Zio ang card na ito sa kamay ko. Dahan-dahan kong binitiwan ang kamay niya, at pilit na mumiti. Sige. Zio, magpakasaya ka roon. Bago ko pa man matapos ang sasabihin ko, tumalikod na si Lu Zio at tuluyang lumabas. Agad akong tumakbo sa balkonahe, at pinanood siyang sumakay sa sasakyan. Doon ko na hindi napigilan ang sarili ko, tumakbo ako pabalik sa kwarto at humagulgol ng gusto. Umiyak ako ng halos 1 oras, bago naglakas loob na magsalita ang system. Host, huwag ka nang umiyak. Tapos mo na ang misyon mo. Mamaya, bibigyan pa kita ng 10 milyong piso. Mula ngayon, isa ka ng mayaman, tumahimik ka nga. Umiiyak ko siyang sinumbatan. Wala ka ba talagang kahit kititing na nararamdaman? Hindi ba't nakita mo rin sa sarili mong mga mata, kung paano siya unti-unting lumaki? Natahimik sandali ang sistema, tila may mabigat itong napagdesisyonan, at nag-aalanganing nagsalita, kung talagang namumulila ka kay Zio, maaari kong ipalit ang premyong pera mo sa isang live camera na susubaybay sa kanya. Mula ngayon, tuwing mamimiss mo siya, pwede mo lang buksan ang camera para makita siya. Biglang naputol ang aking pag-iyak, mabilis akong napaigtad at napaupo ng tuwid. Kung ganoon, gusto ko nang makita ngayon, sa camera. Bumadya ang isang tahimik na pamilya sa loob ng kotse. Zio ang tawag sa'yo ni Uncle Lu, di ba? Sa tingin ko, mas magandang pakinggan ang anen. Pero kung hindi ka pa sanay, pwede ka muna naming tawaging G, hindi na po kailangan. Mas gusto ko po ang pangalang An. Masayang tumango si Ginang Shu, tanda ng pagsang-ayon. Nang makita ito ni Shu Mingzo na nasa tabi nila, napakagatlabi siya. At biglang nakangiting nagsalita. Siguro nakita na ni ate ang totoong pagkatao ni Uncle Lu. Kaya pumayag siyang umalis. Pero napakatigas din ng puso ni ate. Nagawa niyang umalis ng ganoon kadali. Kakainggit naman ang lakas ng loob ni ate. Balingan siya ng kalmadong tingin ni Lu Zio. Kinilabutan si Shu Mingzo sa titig na iyon. Pero pinilit pa rin niyang ngumiti sa harap ng pamilya. Doon lang malumanay na nagsalita si Lu Zio. Oo, nakita ko nga ang totoong pagkatao ni Uncle Lu. At nakita ko ring buong puso akong sinundo ni na mama at papa. Ganoon ka rin naman, di ba? Natigilan si Shu Mingzo. Anong ganoon din? Matiyag ang nagpaliwanag si Lu Zio. Hindi ba't anak ka lang ng katulong? Pero hanggang ngayon, nakatira ka pa rin sa bahay namin. Tiyak na dahil din ito sa nakita mo ang kasamaan ng sarili mong ina, di ba? At muli ka na namang kinupkop ni mama dahil sa kanyang awa. Pero ang pagkakaiba nating dalawa, pinili mong iwan ang sarili mong ina. Habang pinili ko namang bumalik sa piling ng tunay kong ina. Dahan-daang sumandal si Lu Zio sa balikat ni Ginang Shu. At nakangiting nakatitig kay Shu Mingzo. Kaya naman, mas may lakas ka ng loob kaysa sa akin. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, bigla akong napatawa sa gitna ng aking pagluha. Sinabihan ka na ngang masama, nagagawa mo pang tumawa. Walang pakialam, pinunasan ko ang aking mga luha, at may pagmamalaki sa aking boses. Basta't hindi nagpapatalo si Zio. Kahit maging masama pa ako sa tingin nila, ano ngayon? Mula noong araw na iyon, tuwing may bakanteng oras ako, agad kong binubuksan ang camera. Noong una, nag-aalala talaga ako, na baka hindi kayang protektahan ni Zio ang kanyang sarili pagbalik niya roon. At baka apihin lang siya ng buong pamilya. Pero unti-unti, nawala ang mga pag-aalinlangan kong iyon. Sa kanyang unang linggo sa bahay, umiiyak na nagsumbong si Shu Mingzo kay Ginang Shu na nagnanakaw daw si Zio. Walang kaimik-imik si Zio. At agad na ipinakita ang kuha ng camera na inilagay niya sa kanyang kwarto. Doon napatunayang sinasadya lang siyang i-frame up ni Shu Mingzo. Pagkaraan ng 1 buwan, nagsumbong naman si Shu Lingtian kay Shu Jiming, na pinakialaman daw nito nang walang palam ang kanyang mga mahahalagang dokumento. Tahimik namang inilabas ni Zio ang kanyang schedule at sinabing sa buong buwan na ito, ay abala siya sa pagtulong sa kanyang tatay. Dahil dito, galit na sinermonan ni Shu Jiming si Shu Lingtian.
Matapos ang ilang ulit na pangyayaring ganoon, lalong nagustuhan ng mag-asawa si Lu Ziyu. Hinawakan pa ni Ginang Shu ang kamay nito, at naawa na sinabing masyadong naging layaw ang dalawang batang iyon. Mabuti na lang at napakalawak ng pangunawa mo. Salamat sa pagtitiis mo nitong mga nakaraang araw. Mabait na umiling si Lu Ziyu at sinabing, ayos lang po. Pamilya naman po tayong lahat. Ang tanging hiling ko lang ay huwag na po sana silang magsabi ng mga salitang makakasakit sa atin. Natigilan si Ginang Shu. Isang umaga, habang nag-aalmusal ang buong pamilya, nagkasabwat na naman sina Shu Lingtian at Shu Mingzhu para magsumbong. Sabi nila, bahagya lang daw nahawakan ni Shu Mingzhu ang lumang backpack na iyon ni Ziyu. Malamig ang mukha ni Lu Ziyu habang pinapalayas siya nito sa kwarto. Halata namang hindi bukal sa loob ni Lu Ziyu ang manatili. Kasinungalingan kung sasabihing hindi nagduda ang mag-asawa. Pero mahinang sinabi ni Lu Ziyu, sa tingin ko, kung tapat ba ang isang tao o hindi, ay hindi dapat ay base sa kanyang mga sinasabi, kundi sa kanyang mga ginagawa. Tinitigan siya ng mag-asawa ng ilang sandali. Biglang nagtanong si Shu Jiming, iyan ba ang itinuro sa iyo ng Lu na iyon? Hindi ito itinanggi ni Du Ziyu. Sa halip ay marangal siyang tumango at sumang-ayon, opo, kahit mukhang pera si Tio Lu. Marami pa rin siyang itinurong aral sa akin. At dahil doon, para mas maging mabuting anak ako ni na Papa at Mama, iniwan ko na sa nakaraan ang lahat, at sana ay makabitaw na rin sina kuya at kapatid sa lalong madaling panahon. Nagkatinginan ng mag-asawa, at pareho nilang nakita sa mga mata ng isa't isa ang pagkabilib at paghanga. Sa kabilang banda, tahimik din akong napaiyak. Nalulungkot ka ba dahil sa sinabi niya tungkol sa iyo? Umiling ako. Hindi na nag-abalang magpaliwanag pa sa aking sistema. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nakuha ni Lu Ziyu ang tiwala at paghanga ni Shu Jiming. Napakabilis niyang matuto, maging sa mga usapin sa kumpanya o sa pakikitungo sa ibang tao. Nagagawa niya ang lahat ng walang kapintasan. Kahit ang mga proyektong hindi kayang ayusin ni Shu Lingtian, ay mabilis niyang natututuhan at natatapos. Kaya naman, patuloy na tumaas ang kanyang posisyon sa pamilya Shu. Hanggang sa biglang nagkasakit si Ginang Shu makalipas ang isang buwan, at nangailangan ng pagsasali ng dugo. Dahil may pambihira ring uri ng dugo si Lu Ziyu, hindi siya nag-atubiling mag-donate ng dugo. Habang ako naman sa kabilang panig ay labis na naiiyak sa pag-aalala. Palihim akong bumili ng maraming bitamina at pampalakas. Ngunit hindi ko alam kung anong idadahilan ko para ipadala ang mga iyon. Kaya naman hindi ako mapakali sa labis na pag-aalala. Bago pa man ako makaisip ng dahilan, nasaksihan ko na ang isang gulo sa loob ng silid sa ospital. Ang dahilan ay ang pagpalpak ni Shu Lingtian sa isang malaking kasunduan. Pagkapasok pa lang ni Shu Lingtian sa silid, dinuro ni Shu Jiming ang ilong niya at sinabihang wala siyang silbi. Ilang taon kitang matiyag ang tinuruan at ginabayan ng personal. Pero sa huli, mas daig ka pa kay Ana na kasisimula pa lang. Sa negosyo ng pamilya, kumaway ang kamay ni Lu Ziyu habang sinusubukang magpalamig ng ulo. Papa, huwag na po kayong magalit, kuya. Kung hindi mo talaga kaya, maaari bang? Ako naman ang sumubok. Ang mga salitang ito ay parang gasolina sa nagbabagang apoy. Agad na sumabog sa galit si Shu Lingtian. Huwag mong akalaing napakahusay mo. Isa ka lang namang imbakan ng dugo para sa amin. Kung hindi lang nagkasakit si Mama, bakit ka naman namin sisanduan at ibabalik dito? Nang mamutawi ang mga salitang iyon, binalot ng nakabibinging katahimikan ang buong paligid. Napatingin ng may takot at taranta sina Shu Jiming at si Ginang Shu kay Lu Ziyu. Dahan-daang iniyuko ni Lu Ziyu ang kanyang ulo, at tahimik na humikbi sa ilalim ng mapanuring tingin ng lahat. Mabilis na hinawakan ni Ginang Shu ang kanyang kamay, at nagmamadaling nagpaliwanag, huwag kang makinig sa mga walang kwenta niyang sinasabi. Paano ka naman magiging imbakan lang ng dugo para kay Mama? Hindi ko rin naman alam na magkakasakit ako. Nais pa sanang magdahilan ni Ginang Shu. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata ang titig ni Ziyu na tila nakikita ang katotohanan. At bakas ang labis na sakit at pagkadurog. Wala na siyang nagawa kundi tumahimik. NG batang hindi inaasahan ng kahit na sino. Sa sumunod na sandali, hinawakan ni Lu Ziyu ang kamay ni Ginang Shu at dahan-daang ibinukas ang palad nito. Sa palad ni Ginang Shu ay may nakalatag na isang agimat. Kagabi po, habang nakaluhod ako sa harap ng dambana ng Buddha. Buong araw at gabi ko po itong hinabi gamit ang sarili kong mga kamay. Napakahina ng boses niya, subalit bawat salita ay parang kutsilyong bumaon sa puso ng lahat. Mama,
Hindi niyo po kailangang magsinungaling sa akin. Kahit na po gawin niyo lang akong imbakan ng inyong dugo, handa ko pong ibigay ang bawat patak ng dugo ko para sa inyo. Gagawin ko iyon. Dahil kayo po ang aking ina. Natigilan si Ginang Shu, at bigla niyang niyakap ng napakahigpit si Ziyu. Habang humahagulhol ng may matinding pagsisisi, maging si Shu Jiming na nakatayo sa gilid ay labis ding naantig. Kaya tumalikod siya upang palihim na panasan ang luha sa kanyang mga mata. Habang ako naman na nakatayo sa kabilang panig ay natulala na lamang habang pinapanood ang tagpong ito. Host, nakakaantig naman ng puso ang ginawa mo ngayon. Bakit parang hindi ka naman ata umiiyak? Kinusat ko ang aking mga mata. Hindi ako makaiyak, dahil nakikilala ko ang agimat na hawak ni Ginang Shu. 2 taon na ang nakalipas, nang balak naming magtinda sa bangkita ni Ziyu. Mga agimat na bultuhan naming binili sa internet. 9 yuan at 70 sentimo para sa 10 piraso, libre pa ang pagpapadala. Mula noon, lalong tumaas ang posisyon ni Lo Ziyu sa pamilya Shu. Pinagkakatiwalaan at labis siyang pinalalayaw ni Ginang Shu. Maging si Shu Jiming ay inilipat ang kanyang buong pansin sa paggabay. Mula kay Shu Lintian patungo kay Lo Ziyu mismo. Nang makita kong napakaginhawa ng buhay ni Ziyu sa pamilya Shu, unti-unti na rin akong napanatag. Kaya lang, tuwing tumitingin ako sa bakanteng bahay, paminsan-minsan ay nakararamdam pa rin ako ng pangungulila. Mabilis na lumipas ang panahon at sumapit ang katapusan ng semestre. Nang matanggap ko ang pangkalahatang patalastas ng guro para sa pulong ng mga magulang, bigla kong naalala ang araw ng sunduin siya ng pamilya Shu. Sinabi noon ni Lo Ziyu na sa araw ng pulong ng mga magulang sa katapusan ng semestre, mayroon siyang sorpresa para sa akin. Pumunta ako sa paaralan, sinusubukan lang kung may madadatnan nga ako doon. Inabot sa akin ng gurong tagapayo ang isang time capsule. Ito raw yung noong unang araw pa lang ng pasukan, na ibinaon ng bawat mag-aaral. Pagkabukas ko rito, sa loob ay may isang sulat na sulat kamay mismo ni Lo Ziyu. Sa unang linya ng sulat, nakalagay ang, "Papa, mayroon akong isang lihim. Sa totoo lang, alam ko rin ang lihim mo. Nitong mga nakaraang taon, lagi kong naririnig na nakikipag-usap ka sa isa pang boses. Noong una, hindi ko talaga balak sabihin sa iyo, dahil palagi mo naman akong pinupuri sa loob-loob mo, at gustong-gusto ko yung pakinggan. Wala rin akong pakialam kung ano man ang tunay kong pagkakakilanlan. Ang tanging alam ko lang ay hinding-hindi ako itatakwil ni Papa. At sapat na iyon para sa akin. Ngunit kamakailan lamang, napansin kong may sumusunod sa akin ng patago. Sa tingin ko, hindi muna ako maaaring manatili sa tabi mo ng matagal, Papa. Pero pakiusap, magtiwala ka sa akin, Papa. Tiyak na babalik at babalik ako sa iyo. Kung paano mo ako nahanap noon. Natigilan ako ng husto. Alam niya pala na umiiral ako. Teka, mali ito. Bakit nagpapatuloy pa rin ang takbo ng kwento? At mabilis na nasagot ang tanong na iyon. Binalita sa telebisyon na nagkaroon ng matinding krisis sa pananalapi ang pamilya Shu. Sa mismong kritikal na sandaling iyon, ang 16 na taong gulang na dalaga ng pamilya Shu ang gumawa ng paraan para isalba sila sa kapahamakan. At sa sandaling ito, pareho naming naunawaan ng sistema ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Lo Ziyu. Napilitan lang siyang umalis noon dahil wala siyang ibang pagpipilian. Pero ngayon, sa wakas, wala nang sino mang makakakontrol sa kanya. Bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Lo Ziyu. Papa, gusto ko na pong umuwi. Pwede mo ba akong sunduin? Agad akong sumakay sa aking e-bike at mabilis na nagtungo sa subdivision. Umiiyak ako habang tumatawa sa buong biyahe. Hindi na rin ako pinigilan ng sistema. Tinulungan pa nga niya akong dumaan sa rutang laging berde ang ilaw sa trapiko. Mula sa malayo, nakita ko si Lo Ziyu na nakatayo sa tabi ng kalsada hawak ang kanyang malita. Sa tabi niya, hinaharangan siya ni na Madam Shu at Shu Jiming. Para hindi siya makaalis. Anan, kapag umalis ka, paano na ang pamilya Shu? May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata ni Shu Jiming dahil sa puyat. Halatang alam na niya ngayon, na ang lahat ng ito ay plano at gawa ni Lo Ziyu. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang nagawa kundi magpakumbaba at magmakaawa kay Lo Ziyu. Na huwag hayaang maglaho na lang ng tuluyan ang negosyo ng pamilya Shu. Nanginginig ding hinawakan ni Madam Shu ang kamay nito. Anan, hindi ko nahihilinging magsalin ka ng dugo. Hindi ka ba talaga pwedeng manatili para samahan si Mama sa mga natitira pa niyang oras? Habang sina Shu Lintian at Shu Mingzhu naman ay nakatayo lang sa gilid.
Salit-salit na namumutla at nangingit-ngit sa galit ang kanilang mga mukha. Nakita ko ni Lucio. Agad na kuminang ang kanyang maitim na mga mata. Sumingit ako sa gitna ng karamihan. Hinawakan ko ang kamay niya at naglakad kami palayo. Sandali, huminto kayo. Tumili ng malakas si Madam Shu. Anak ko siya. Hindi mo siya pwedeng isama. Natigilan ako sa aking paghakbang. Lumingon ako sa kanya. Anak mo siya. Kung ganoon, tatanungin kita. Saan mo siya naiwala? Tinitigan ako ng matalim ni Madam Shu. Sa tabi ng basurahan sa eskinita sa likod ng ospital. Pwede ba yung i-recycle o hindi? Basurahan, natigilan si Ginang Shu. Napasagot na lang siya nang hindi nag-iisip. Dapat, pwedeng i-recycle. Ay, mali. Hindi pala pwedeng i-recycle. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Lucio. Kung ganoon, hindi ikaw ang nagtapon sa kanya. Agad na nagbago ang sinabi ni Ginang Shu. Ibig kong sabihin, hindi nga pala pwedeng i-recycle. Mali lang ang naalala ko. Tumango ako. Mabuti naman at alam mong hindi yun pwedeng i-recycle. 16 na taon na ang nakararaan, sa tabi ng basurahan. Nakapulot ako ng isang hiyas na nababalot ng dumi. Agaw buhay na siya noon. At napakahina ng kanyang iyak. Dinala ko siya sa ospital para ipasuri. At sinabi ng doktor na may pambihira siyang sakit. Napakababa raw ng tsansa niyang mabuhay dahil sa kanyang genes. Pero sa huli, nagawa ko siyang palakihin ng buhay at malusog. Ngayong nalinis na ang hiyas na ito, nakikita na ng lahat ang kanyang nakasisilaw na ningning. Kahit ang orihinal na may-ari na nagtapon sa kanya noon ay bumalik para hanapin siya. Pero alam ko sa simulat sa pool na hindi siya pag-aari ng kahit sino. Kahit na ako ang nagligtas sa kanya noong una. Hinding-hindi ko siya ikakabit sa anumang alahas bilang palamuti. Dapat siyang magningning ng malaya. Umuwi kami ni Zio sa bahay. Binili ko na ang maliit na bahay na ito. Pinalitan ko ang lumalangit-ngit na sahig na kahoy sa sala. Pininturahan ko rin muli ang mga dingding. Hindi ko ginalaw ang silid ni Zio. Naiwan ang lahat kung paano niya ito iniwan nang umalis siya. Naririnig mo talaga ang pag-uusap namin ng system. Tumango si Lucio. Biglang namula ang mukha ko. Ibig sabihin, ang lahat ng mga iniisip ko araw-araw ay narinig mo ng buo. Napangiti si Lucio at sumagot. Nitong mga nakaraang taon ko lang po iyon simyo lang marinig. Kapag nagiging emosyonal po kayo, Papa, mas naririnig ko po ng malinaw. Lalo na noong araw na iyon. Noong pumunta rito ang pamilya Shu para sunduin ako pauwi. Narinig ko po ang paulit-ulit ninyong pakikipaglaban sa sarili ninyo. Noong araw na iyon, muntik na talaga akong mapaniwala ng system. May punto naman kasi ang sinabi ng system. Pero may mali sa sinabi niya. Kahit 16 na taong gulang pa lang ako. Pero alam ko kung gaano kahalaga ang pera at kapangyarihan. At dahil alam ko yun, kaya hindi ko siya hahayaang maging hadlang sa amin ni Papa. Niyakap ko ng mahigpit si Zio. Mas matatag at kahanga-hanga ang anak ko kaysa sa inakala ko. Siya talaga ang pinakamabuting anak sa buong mundo. Nang maglaon, si Zio ay nakapasok sa pinakamahusay na kurso sa finance sa buong bansa. Lumipat ako ng tirahan malapit sa universidad niya. Pumapasok siya sa paaralan sa umaga. At pag-uwi sa gabi, pinamamahalaan niya ang kumpanya. Ang mga tao sa pamilya Shu ay naging kasing amo ng tupa. Pagkatapos yun, muling lumala ang sakit ni Ginang Shu. Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya hiningi na magsalin ng dugo si Zio. Sa halip, nakiusap siyang makipagkita kay Zio. Ngayong malapit na siyang mamatay, paulit-ulit niyang tinitigan si Zio. Kung alam ko lang na ganito ka kahusay, hindi sana kita itinapon noon. Akala ko talaga hindi mo kayang buhayin si Anan. Galit ka ba sa akin? Humiling si Zio. At nagwika, binigyan mo ako ng buhay. At hinayaan mo rin akong makatagpo si Papa. Natigilan si Ginang Shu. At biglang ngumiti ng may ginhawa. Zio, bagay na bagay talaga sa iyo ang pangalang yan. Matapos makapagtapos si Zio, unti-unti niyang pinalaki at pinalakas ang negosyo ng pamilya Shu. Subalit, sa mismong rurok ng tagumpay ng kumpanya, ipinamigay niya ang kalahati ng kanyang mga shares. Nakangiti niyang sinabi sa akin, hindi naman natin mauubos ang perang ito sa buong buhay natin. Kaya mas mabuting hayaan na lang natin ang iba na gumastos nito para sa atin. Kapag may libreng oras, naglalakbay kami sa buong mundo. At kapag marami siyang gawain, nag-o-overtime siya sa kumpanya. Habang nagtitinda naman ako ng mga starch sausage sa ibaba ng gusali. 2 piso bawat isa. Patas ang presyo para sa lahat. Araw-araw, tinatabihan ko siya ng isa. At habang naglalakad kami pa uwi, nag-uusap kami habang kinakain ito.
Paminsan-minsan, naalala ko rin ang system. Sa bagay, lumipas din ang buong 16 na taon. Kasabay ko siyang sumubaybay sa paglaki ni Ziyu. Pero simula nang umuwi si Ziyu, bigla na lang naglaho ang aking sistema. Hanggang sa makalipas ang ilang taon, bigla na lang itong nagpakita sa aking panaginip. Oo nga pala, lagyan mo naman ng kaunting pera ang card na to. Nang ice scam ka na ba ngayon? Kasalanan mo to lahat. Binago niya ni Ziyu ang mismong code ng aking sistema. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko. Kaya naikabit ko ang sarili ko sa direktor ng isang ampunan. At ngayon, wala na siyang pera. Naghihintay pa namang kumain ang mga bata roon. Napuno ako ng pagtataka. Paano ka naman namin binago ni Ziyu? Hindi naging malinaw ang tugon ng aking sistema. Pero nang usisain ko pa siya ng gusto, saka lang niya sa wakas inilabas ang kanyang mga patakaran. Sinabi niya na ang huling patakaran ay bigla na lang sumulpot. Una, dapat tulungan ng host na lumaki ayon sa kanyang nakatakdang karakter. Ikalawa, huwag gumawa ng anumang kilos na labas sa nakatakdang kwento. Ikasampu, kapag dumating ang pag-ibig, ang lahat ng nabanggit ay maaari ng balewalain. Dahil pag-ibig ang may pinakamataas na prioridad.